sabihin Oo dyan? nga pare, may ginagambala daw tayo dito kung anong lipinan. Walang pinipili. Walang makakapigil. Sa bawat pagpatay, siya'y lumalakas. Paparating na ang Bone Eater. Mamaya, 2:30 p.m. sa Super Cine 5 ng TV5. And now, back to Face to Face dito sa TV5. Alter naman ata yan. Ako may diferensya ako. Ren, friend tayo. Ba't naman ginanya mo ang pamangkin ko? Hindi. Walang ano yung ano ka lang siya. Nag-isa lang. Hindi na inano yan. Bakit kang ganyan? Bakit kang ganyan? Alam na lang, pero yan, nag-isa na lang yung pamangkin ko, tapos susugurin mo. Parang ko ba nagpaliwanagan kanta tayo? Ay, sa likod po tayo. Ay, malagayan yung matapos. Hindi. Sa likod po tayo, sa likod. Kaya nga tinatali. Relax lang, ha? Relax lang, ha? Relax lang. Napayahan yung tita ko, magkita lang ako dyan. Yung tita ko, tingin pinatiti ko. Relax lang. At na sila, isa lang ako. Ma'am, pasensya po kayo, Hindi po kayo, ma'am. dapat hindi po kayo dapat humingi ng pasensya. Sige, nandito po tayo, pag-uusapan po Oo natin. nga, pero para talagang magkaintindihan kasi ginawa mo. sobra na yung emosyon nila sa bawat isa. Ayun nga. Ah, Dapat, hindi ko bali mag-emosyon silang sobra. Yung dalawa lang talaga. Pero, Irene, wala kang karapatan, Irene naman, please. Ako, hirap na hirap ako. Opo. Tingnan mo, may diferensya ako. Kausapin ko na muna sa inyo. Hindi ako magano. Hindi ako magano. Ikaw po yung susunod na. Irene naman, ano naman yung ginawa mo? Sabi mo, kinakalaan tayo. Huwag mo naman kakampihan. Ano, ikaw susunod? Nag-iisa siya. Kung ikaw lang, kung siya lang dapat ganun. Huwag ka nun, tagal ka na ano, ang laban. Mamaya may papasok pang isa? Nay, ikaw po susunod na ikapasok. Nay, ikaw po susunod na. Sino ba? Mamaya yung nanay mo pa? Basta kasama ang nanay mo, walang ganunan. Huwag pala sumama ako. Hindi ako sumama eh. Hindi, nakahiblan na ako eh. Ikaw ang susunod, di ba? Gusto yung tita ko, hindi ako lalabas na lang, kating lalabas yung kain ko. Ayaw na lumabas kasi wala si tita. Kailangan siya lumabas para mag- Oo, yan na ako eh. Kasi Kasama ka. Katabi ko yan eh. Kasama ka na yan. Diba ba naman yung pamangkin ko? Hindi naman yung gano'n. Pangit yung gano'n. Nay, pero pag nagsasalita ka magsasalita. Hindi, pag makikinig mo ako. Pagpasok mo sa salita. Tingnan mo, ganda ng pinigil ko lang doon. Pagpasok ka Nakita ko lang na gano'n lang, tulong-tulungan na, dalawa na sila. Pagpasok mo Unfair kayo yun. magsalita, ha? Unfair yung ginawa nilang yun sa pamangkin ko, ha? Ano ba yun? Gusto nila, doon na lang sumi sa amin. Huwag dito. Lumalabas pa ang mga squatter nila. Mga walang delikadesa. Pangit yung gano'n. Siyempre, gagalusan nila ako kasi nagalusan yung kapatid nila eh. Hindi papayag na hindi makagalos sa akin yan. Natatas ka, pero gusto ko nga ipalabas na kaya lang kailangan maganda dito po na. Ay, di ba naman kasi yung ginawa nila, ma'am? Kahit nga ako sa amin, tatlo sila, hindi ako bumaba ng bahay. Dito pa kayo, lalabas ako. Isa lang ako. Tatlo po sila, ma'am. Hinahanting nila, pinapababa nila. Hindi lang ako lumalabas ng bahay, tatlo sila lang hinahanting nila ako. Nagpapasama ako sa mga kuya ko eh. Tapos dito, hahantingin pa nila ako. Isa-isa lang, bawal tatlo. Pakikuha na pumasok. Opo, papasok. Nay, kailangan kayo kumalma kasi pag kinuha na natin kayo, mataas pa rin yan, hindi kayo pwede kumalan. Nay, papasok ka. Pag nag-180 yan, hindi. 150, 160, Papasok. Papasok si Nanay. Papasok si Nay, mag-relax ka lang. Ha? Nakakatapress na kanina to, hindi na. Kasama niyo to. Ano double? Naka-double dose. Nay, huwag mo na kayo magsalita, huwag mo na kayo ano. Pag kinuha na kayo, tataas yan eh. Oo, tama yan. Michelle? Ano yung ipapasok? Pasensya na ako kayo. Hindi, okay lang. Liliwanagin natin to, kaya nga, makipapangako niyo ba? Kasi pinakiusapan ko na sila. Wala nang mananakit, wala nang maglalabas ng sobrang galit. Kasi, galit na galit din sila, Rochelle. So, ibig sabihin kasi talaga na nasaktan sila sa ginawa mo, ay
Aileen. Hindi ko naman ho sila. Buti nga ho yung kumano-mano. Dalawang ho sila, isa lang ako. Yun na nga, hindi na nga. Hindi na kailangan umabot sa punto. Kasi hindi, Basta wala lang po sa akin. hindi kasi talaga dapat umabot sa ganun yung naging away niyo. Kung naging mas pasensyoso kayo sa mga salitang pinagkawal niyo. So ito na yung leksyon ng buhay para sa inyo. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa sapakan. Sa buhay, hindi yun sa kampihan. Rochelle, wala yun. Hindi tayo kailangan kampi sila, 7 sila, 4 lang tayo. Kaya ako naman nag-react. Unfair naman talaga yung nangyari. Ay, sabihin mo nag-iisa ka doon. Ano, pag tama yung ginagawa mo, talo yun. Makikita yun maliwanag ng biyanan mo. Kahit isa ka lang, 4 pa silang magkampi-kampihan. Pag nakita ng biyanan mo na totoo ka at totoo yung puso mo, ikaw pa rin ang mananalo doon. Napanood po natin mga kapatid na habang nagbe-break po kami na sumugod na nga po ang tiyahin ni Rochelle na si Aling Cyril Arcilia. Hindi nga po namin siya ininganyo na sumama dahil nga po sa kanyang kalagayan. Subalit, pinilit po at ginusto po ni Tita Cyril na siya po ay makapagsalita at sumali sa usapan. So sa pagpapatuloy lang po natin, bibigay ko lamang yung pagkakataon na ito na si Irene ang makapagpaliwanag. Nakiusap na rin kami kay Irene na naunawaan namin ang damdamin mo bilang kapatid. Masama ang loob mo sa nangyari. Anong nalaman mo base sa kinuwento ni Rochelle? Ano ang nangyari? Nagparinggan nga po ito si Bibi na sinabi niya na sampid daw po. Tapos sumabat naman itong kapatid ko na yung sinasabihan mo sampid. Eh lahat naman na tayo dito sampid Balikan lang. natin yung sinabi na yon. Sa palagay mo ba, Aimeline, ikaw talaga ang pinaparinggan nun o naging pakiramdam mo lang yon o konklusyon mo lang yon? Ako po Dahil talaga nga yun. alam mo, hindi ka nila gusto. Ako po talaga yung kasi hindi naman po niya talaga pwede sabihan ng anak niya. Hindi mo ba kinausap, Irene, ang kapatid mo at sinabihan siya na makisama na lang para matapos na? Hindi, pinangangaralan po namin yan. Maski nanay ko, kapatid ko, pinangangaralan namin yan. na Sang-ayon ba kayo doon sa pakikipagrelasyon ni Aimeline? Opo, pumapayag naman po kami kasi mabait po yun eh. Yung pinakikisama niya. Tsaka ayun po yung gusto niya eh. Oo. Eh kaso, matagal na yung nagsusumbong sa akin na mainit yung dugo sa kanya neto ni Bibe. Okay, pero napag-alaman ko na kayong dalawa ni Bibe, mag-friends kayo sa bingo. Opo, mag-friends Oh. kami sa bingo. So, bakit kailangang umabot sa matinding sakitan na gano'n? Kasi nga po, di ba, nagbibingo kami. Tapos sabi niya, magkapatid ba kayo talaga ni Aimeline? Sabi ko naman, oo, magkapatid kami. Tapos sabi naman, ba't iba yung ugali ng kapatid mo? Sabi ko, alam mo, iba-iba naman talaga yung ugali. Pero magkapatid Kasi kami yung si niyan. Irene, marunong makapagkaibigan siya o hindi. Pero Pinipili sabi- lang niya ho. Pero sinabihan naman kita, magtanong huwag lahat mong ng taga tatanungin doon, yung kaibigan kapatid ko, Bibi. Okay. Kaya sinabihan ko siya, sabi ko, Irene, kapatid mo ba yung Emily? Sabi niya, oo, kapatid ko yun. Sabi ko, sabi ko, bakit iba yung ugali mo sa ugali ng kapatid mo? Tapos sabi niya, naku, Bibi, huwag mong gagalawin yun. Sabi niya sa akin, di ako naman, hindi ko ginagalaw kasi inaano ko lang ba, iniipon ko lang yung galit ko. Inapuno ng hawa ko sumabato siya. Nanay Cyril, sige, bilang kayo po ang nakakatanda, sa nakita po ba ninyo, ano ba talaga ang nangyari at pinagmula ng ganitong katinding galit nila sa isa't isa? Sige po, Ang Nay. nangyari ho yan, hindi ko ho yan alam. Apo. Nalaman lang ho namin ang gulong yan sa kapitbahay, tumakbo sa bahay. Apo, ano pong kwento sa inyo? Ate, ganun, ate, yung kapatid, yung pamangkin mo doon, ginugulpi na nung magkakapatid. Nang sabihin ho sa amin ng kapitbahay namin na ganun nga ang nangyayari, tinawag ko ang ate ko, nanay niya. Apo. Sabi ko, ne, puntahan mo yun. Apo. Madali sa salita ho, pumunta ang ate ko. Aha. O, ang ginawa ho niya ang ate ko, nadatnan ko sa may hagdan, bumaba ka na dyan, Rochelle, at doon ka sa bahay. Kaya hindi ho si makababa-baba dahil hinahanti nga daw mo ng 3. Aha. Oo. O mga kapatid, eto na po, tawagin na natin ang kapatid po ng kanilang mga kinakasama ni Aimeline at Rochelle. Pero po para sa kanya, si Rochelle daw ang tunay na hindi maganda ang pag-uugali. Alamin nga natin kung bakit niya nasabi yon at kung bakit ganon ang kanyang paniniwala. Narito po si Janet de Guzman. Pasok! Janet, sige. Pakipaliwanag mo sa amin, bakit mo nasabi na si Rochelle ay hindi maganda ang ugali? Kasi po, yung
pagdating po ng asawa niya kagad ang pinagluluto niya. Yung kuya ko po. Oh, yun. Ngayon, syempre, Saka, liwanagin natin, sino ang nagluluto para sa kuya mo? yung kuya ko po, siya po palaboy-laboy lang. Ang kuya mo ang nagluluto pa pagdating niya. Totoo naman yun. Totoo yan, ma'am. Totoo yan, ma'am. Totoo. At inaamin po ninyo yun, totoo. Okay. Ganito po yun. Kaya siya nagluluto, lalaki, dahil ang sabi naman ni Mang, hindi ito marunong magluto, walang lasa. So, sayang nga naman kung hindi makakain. Aminado ka na hindi ka marunong magluto. Aminado ako. Okay. Pag So, sabisain okay, lang yan. doon pa lang, meron na kayong usapan ng iyong kinakasama na talagang hindi ka magluluto, na maaring hindi naman alam Tama yun. ninyo, Janet. So, yun ang ikinagagalit nyo sa kanya. Tapos po, syempre, pagkatapos pong, syempre, yung dinagano na sila, yung anak niya po, iiwanan niya po sa tatay ko. Eh, syempre, yung tatay ko may ginagawa. Dapat So, sa makatuwid, ang parang sinasabi mo, Janet, ay hindi mabuting kinakasama si Rochelle? Opo, kasi po, syempre, bakit ganun po ginawa niya? Eh, bababalan po kasi siya, bigla niya pong hinalbot yung buhok. So, walang kaabog-abog, hinablot nitong si Dahil kulang po Rochelle yun sa bola. si Aimeline nang dahil sa bola. Naku mga kasawsawan, parang nag-iba na naman ang kwento. Alamin nga natin, ano ba talaga ang nangyari? Ang punot dulo ng lahat ng ito mula kay Janet, tutukan po ninyo. Dito lamang yan sa... So sino ngayon ang natatalo, Rochelle? Dahil lumalabas, wala kang alam sa gawaing bahay, kaya pala pati mga magulang nila, hindi boto sa'yo. Talagang hindi ko sa akin buboto yung binan ko. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Jessica Belli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and